Tama ba di oh. Pechay. Ganyan lang oh, 10 piso na to. Kalahati sa ako na agad si Kaleds. Ganda, wala ang butas oh. Eh, marami nung kaya dyan sa sako. Hindi natin bulaklak ng pechay oh. Good morning sa ating lahat mga kabady. Tayo po ay magtatansinan ng ampalaya. Kamusta mga kabady? Kamusta po ang lahat? So back to reality tayo mga kabady no? Balik tayo sa dating tayo. Nag-replace lang tayo ng kaunti mga kabady. Pagpahinga, na-relax ang kaisipan. Pero ngayon, ito, balik na naman tayo. Pero kahit pa paano, nabawasan yung ating isipin dahil yun nga, pagpahinga tayo. Dati akala ko di ko kailangan yung ganun eh. Pero habang tumatagal, syempre, lalo sumasarap. Kailangan nating ma-refresh dahil sa ating mga isipin. Sabi nga kasama daw sa buhay yung stress mga kabady, kasama sa success yan. Pero syempre pag sobra na, kailangan ihanap mo rin ng kapayapaan yung kaisipan mo, diba? Yung kahit panandalian lang ay mapapanatag. So gaya na nangyari, ayun, medyo na-refresh naman mga kabady. At kagaya nyan, eto, balik tayo sa trabaho natin. So sa mga kabady natin na nagsasuggest sa atin ng kailangan daw natin maresolbahan yung mga pananim natin pagka tag-ulan. So ang solusyon lang dyan mga kabady ay simple lang. Alam nyo po ba mga kabady kung ano? So pagtungtong ng tag-ulan, kailangan wala na tayong tanim. Bumahaman siya't hindi, walang masisira, diba? So kagaya nito, itong bagong tayo nating balag na to mga kabady, yan yung kabuuan na yan, hanggang 2 crop lang dito. Dahil pag nangyari yung 2 crop na yun mga kabady, mag-uumpisa ng pumatak ang ulan or mag-uumpisa ng magtag-ulan. So pag nangyari ng 2 crop, stop na muna, focus muna tayo sa kalamansi. So ganun lang, yan ang the best na solution doon mga kabady. Stop muna sa pagtatanim pag ang kaso nga lang, ang isang mahirap, alam niyo mga kabady yung ano, pag wala kasing gulay, nakakalungkot at saka nakakatamad. Yun ang totoo mga kabady. Kaya kahit kami alam naming tagulan na or di tayo nakakasigurado kung babahay o hindi, sumusugal kami kahit konti lang, kahit ilang kilong sitaw lang, para at least kahit papano meron tayong inaasahan or meron tayong hinihintay. So pwede yun. Ang gagawin nating diskarte, pag nakapagtanim tayo ng sitaw ngayon, pwede tayong kumuha ng buto ng 2nd generation para just in case na papasok tayo sa 3rd crop, yung papasokin natin yung pangatlong cropping mga kabady, gagamitin natin buto 2nd generation. So wala tayong puhunan sa buto. Kung sakali ang magiging puhunan lang natin pataba at saka gamot at saka tanse or mga ganito lahat yung mga kabady. So pwede rin yung ganun. Kasi sa totohanan mga kabady no, sabihin ko sa inyo, pag wala kaming gulay, nakakatamad. Yun ang talagang totoo, na wala bang walang
parang di ka parang di ka ma-motivate na magtrabaho sa araw-araw or lumusong kasi wala kang bubuting-tingin sa maghapon kundi yung kalamansi. Yung kalamansi mga kabady, di naman na ganong alagain yan. Ang i-maintain na lang natin dyan yung damo at saka patubig at saka pag-i-spray. Pagka nagsilakihan o naka-absuelto naman yung mga bulaklak nyan, tama na ang spray, damo na lang tsaka patubig. So ayos din yung ganun mga kabady. Alam niyo bakit? Mapapahinga rin kami. So gaya nung nangyari dati ganun, pero gaya nga nasabi ko, mahirap yung araw-araw tayo nandito tapos walang dumarating. Wala tayong gulay, wala tayong every other day nakita. Mahirap mga kabady kasi lalo sa panahon natin ngayon mga kabady, napakamahal ng bilihin. So kailangan kahit pa paano meron ding pumapasok, hindi yung laging palabas lang. Mahirap yung out ng out tapos walang in. Yan ang mahirap mga kabady. Kaya kung minsan hindi rin natin masisi o hindi nyo rin kami masisi na kung bakit tumataya tayo nang walang kasiguraduhan, kasi nga ganun ang di ba, sugal na nasa tayo kasi mga kabady, sugal na legal. Alam niyo yan. Mahirap, oo, pero wala ganun talaga yan na yun yun na yun mga kabady. Pero susubukan natin, titingnan natin ngayong darating na bagay. Papunta pa lang tayo sa Tag-Araw. After natin ang dalawang crop dito sa nakatayong balag natin na to, magdadalawang sunod tayo na panayang palaya dito para masulit-sulit yung balag natin. After nun pag-aaralan natin na kung talagang i-stop muna tayo sa pagtatanim, magpo-focus tayo sa kalamansi. Pag-aaralan natin mabuti kasi ngayon nasabi ko mahirap yung walang every other day. So ganun lang yung mapakadaling solusyon mga buddy. Stop muna ng pagtatanim after ng dalawang cropping. So may choice kang isa, kumuha ka ng buto ng sitaw na second generation, at least maka 2 kilo ka or 3 kilo kang makuwang para binhi. So yun ang isusugal mo mga buddy. Ganun. Kasi ito mga kabady, bibigyan ko kayo ng example na pag wala tayong every other day na dumarating. Bigyan ko kayo ng sample sa loob ng isang araw hanggang isang buwan. Okay. Sa isang araw, gumastos na lang tayo ng 500 pesos. Sa loob ng maghapon yun. Almusal, tanghalian, bigas, kape, asukal, mantika, toyo, mga sangkap sa ulam. Basta sabihin na natin nandun na lahat sa 500 pesos. At sabihin natin na 10 araw. Magkano mga diba? So kung wala tayong every other day, saan natin kukunin yun? Diba? Saan natin kukunin yung panggastos natin pang araw-araw? Buti sana kung pare-parehas kaming mga binata. Hindi naman. Lahat naman kami pamilyado mga kabady. Siyempre mas masarap kasi yung uuwi tayo na kahit na magkano lang meron tayong may uuwi, diba? Kasi wala naman tayong ibang aasahan dahil ito yung trabaho natin. Pero kung may every other day tayong gulay kahit sitaw, malaking tulong mga kabady. Dahil yung pang-daily natin na nakukonsume natin sa araw-araw, nakukuha natin. Napapaikot.
Ah, buddy, may natira pa sitaw. Pag-adobo. Tayong adobo sa bahay. Ang tira ng baha. Tira-tira na nga lang, mauud pa. Mga kabady, maghuhulip muna kami ng sitaw dito sa mga nakain ng bibi. Daming ng tubo. Itong 1 kilo, yung 1 kilo ang dala natin, kalahating kilo na lang. Hulipin pa lang. Hulipin pa lang yun. Wala pa tayo sa pero at least natuto nung ano na Jay, nung hindi agad natabunan. Natutulan ng baby. May kalalagyan sila. Makakarating na ano yun Jay, Rizal. Layo nga. Ganda na pa mo oh. Kaya nga. Oh. Ganyan na sana lahat yan. Eh, paano gagawin? Bibi. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Kinain na. Kinain na ng bibi. Hulip-hulip. Kaya tayo magdasi. Kaya rin itong 1 kilo na to. Meron pa tayong buto sa bahay. Yan naunang dineliver kasi. Bali pangalawang kilo na yun. Pangatlo ako ba? 3 kilo pang parating. Ay 3 ba? 4 kilo pa tayong parating mga kabady. Pero baka nasa bahay na yun. Ah kabady, ubos na 1 kilo. Ubos na. Di pa natatapos yung hulipin na, ubos na 1 kilo. Dito lang natamad. Sa likod. Hulipin na ano, dito. Tanim. Di naman hulip ginawa natin eh, tanim na yun eh. Ang hulip pa ilang piraso lang. Yan, laganas eh. Natin hanggang sa nabot, ayun na lang. Ang piraso na lang. Pasabugin namin mga buto na. Yung sakto dito yung sa ano. Ang tanda. Ang natin. Mahigit 2 kilo pa eh. Ubus niya. Dalawat kalahati siguro. Pahinga lang tayo mga kabady, tapos plating na tayo. Sakit sa likod. Mga kabady, since tapos na tayo sa pagtatanim ng sitaw, naubos na yung butong dala natin. Tatansin naman na tayo at bukas natin ulit tutuloy yung pagtatanim. Sa bahay na yung mga buto. Bakit Jay? Paano? Dahil sa likod mga kabady. Saka naman sa batok tsaka sa balikat. Wala madaling trabaho mga kabady no? At mahirap. Tsaka isa pa mga kabady, basta overhead yung trabaho, mahirap no? Tsaga-tsaga lang talaga. Possible December 1 mga kabady, darating yung panibagong buto nating in order na 4 na pack or 4 na lata. Maitatanim na natin yung possible mga December 5 or 4 ganun. 4 or 5 maitatanim na natin yan.
Ulit lang naman itanim yan. Kaya natin itanim maghapon yan. Isang araw lang. Para makahabol. So pupunta muna tayo doon at tumawag si Kuya Jun. Nagpa-stable kasi nagpa-harvest si amo ng ano, pechay mga kabady. Marami natira at i-stablein na kaysa or bago i-stablein pupulutan muna natin. Mulot tayo mga kabady, sayang kahit na panggisa lang, itlog lang ang katapat nun, talo-talo na. Kaya panlagay sa mga ulam, di ba? Mahal ng pechay mga kabady. Kaprasong gano'n lang, 10 piso. Mamumulot muna tayo. Ang uwi. Lusot na na eh. Hanggang bukas yan. Bukas yan, marami na. Malamig yung kamay na eh. Yung isa. Ito ganyan talaga. Siksik yun. Punta na tayo sa kabila mga buddy. So good mga kaibigan. Kakapal pa pala, karami. Karakal pechay kanina eh. Kulitis. Ala. Si Boss Roel mga buddy, stable na. Oh. Pechay tayo dyan, pechay. Naka isang bundle ako, pwede na. Para may pauwi din ako sa mga kasama natin sa bahay. Diba? Dami pa oh. Bundle natin. Ay, ba yun? Gunting. Naglag. Ito na naman pala. Pinag-harvestan na to mga kabady. Gusto mo lang makarami yan eh. Sabi ni kakabukas na daw istebolan niya Boss Roel. Sabi ko gusto mo lang marami. Kagay ano ngayon eh, crisis. Kakaperahan din to mga kabady kung magtataga dito ang mulot. Sa tindahan kasi ganito karami, 10 piso na. Ito 20 pesos na to. Ayan. Dito tagain mo lang. Ganda pa oh. Tinik ka. Pechay tayo. Jay, puno na sa'yo Jay ah. Puno na kay RJ sa sako agad ah. Ako, hindi pa ah. Pati yata lupa yung kinuha mo, pati lupa. Ito mga kabady sa tindahan no, pero biro. Ganyan lang oh, 10 piso na to. Kasi hindi ka nagchinelas, mahal na mahal mo yung binigay kong chinelas sa'yo. Yung magas-mas.
Bagay, di ba mapudpud yung paa, wag lang tsinelas eh, Jay. Oo. Ngayon, kalupanahin sa lapang. Quickie. Mukhang balantukan. Huwag kayo, quick, puro quick na yan, quick. Quick balantukan. Kukulan yan. Meron ko doon makabili. Tira lang pala ang bahayan. Ay, ito tayo ano, may petsayan. Dami pa. Arbes! Naawat si Boss Ron, mga kabady. Bukas na daw yung turbulin. Kapupulot muna daw yun. Sayang, marami pa daw. Kain kulitis eh. Ikaw muna malolobat. Nasa gera tayo. Wala akong badal ng battery. Buddy, harvest tayo. Ay, ki-harvest pala. Paldo oh. Kalahati sa ako na agad si Kakaleds. Ayos mo. Siguro mo Jay. Karin natin ulit. Harvest ka agad na eh. Tayo. Mukhang ginagad pa yun eh. Lukuhan. Hindi, tutulungan lang kita dyan. Baka mahirapan ka. Napigil mo si Amon eh ka. Oo. Siya rin nangihilain sa akon. Ano bang hilain mo? Dami pa na. Madaling araw mo kasi yan. Si RJ o si Kaka? Lalabay ko. Jay, ito mamay gabi ah. Dalang flashlight. Flashlight. Mas madaling araw, stable na yan. Sayang. Ganda, wala ang butas oh. Ay, sorry. Kailangan ba ito so? Meron na. Ano? Nagsara. Meron ng black. Sana all. Binebelitan ka ano, dadamputin ko na lang pala dyan eh. Bilis din nakakuha. Kumuha. Uy, marami nung kaya RJ sa sako. Kaya pala. Okay na dito mga kabady, isang bundle. Namatok mo tayo marami. Hindi yan. Araw-araw ito paulap sa atin ng tao natin. Ay, kaya kumuha ka. Hanggat gusto mo. Kung pansi ka nga lang kumuha ka. Ayan, pinakyaw namin talo. Uy, paldo si Kaka oh, mga kabady oh. Isa, uy, kapakan mo. Gini, ikan. Kaya kumuha na. Mga kabady, ganting bulaklak ng pechay oh. Ayan oh. Bulaklak ng pechay. Paldo na. Ito wala na kasi eh. Yung dakay. Ayun o. Hey. Nagpupo ako sa ito. Di ba? Ito. Eh pa ka oh, malaki oh. Balantukan yan. Balat. Oo, tara na. Ako na yung buko lang ako. Susuntukan. Pang stock sa bahay, tsaka uuwi sa mga kasama. Suntukan eh. Sayang eh.
Ba't yung sa'yo ata, di mo sinalansan? Rumble mo? Ha? Kalansan yan. Oo. Biyak yan. Tara na. Tara na. Okay. Ba? Bingi na. Ah, buddy, paldo na. Pasa daw na po. Paldo. Yan, buddy, uwi na tayo. Yung mga pechay natin, iniwan muna namin doon na Kuya Jun at balik tayo dito, nagpakain tayong baboy. Ay, sakit sa likod. Okay lang masakit sa likod dahil sa kakayo ko, wag lang yung may hipit. Kagaya nung nakaraan. Ay, hapon na naman. Bukas mga kabady, umulo tayo ulit ng pechay. Bukas ang maaga. Sayang eh, tanghali na daw istebolen ni Amo, ni Boss Roel, para daw mapulot muna. Sa ano kay RJ, ginawa niyang bag sa ako. RJ, mabisay sa AJ, ginawa mong bag. Kuya ako eh. Alam panalin eh. Ay. Uwi na mga kabady.